Okay, good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin ngayon, araw ng Huwebes, para po sa ating morning devotion. Tayo po ay sama-samang muli, no? At patuloy na makinig sa mga salita ng Diyos sa ating daily Bible reading. Tayo po ngayon ay nasa Matthew chapter 1, Mateo, Kabanata 1. So, September 18, day 261 na po tayo sa ating daily Bible reading plan, at ngayon po ay nasa Matthew 1 after natin ng book of poetry ng Psalms and Proverbs. Ngayon po ay pumasok na tayo sa Gospel at History, Acts, hanggang sa matapos pong itong taon na ito para sa ating completion ng ating reading plan for the whole year. So Matthew 1 po tayo, buong chapter 1, at ang aking main verse ay matatagpuan po sa verse 23. At makikita natin doon yung pagtawag sa ating Panginoong Hesus na Emmanuel, nang ibig sabihin, God with us. Okay? So, ano ba ang focus ng tema ng chapter 1 ng Mateo? Ang solid focus po ng tema ng Mateo 1, no, Matthew 1, is yung genealogy ni Jesus at pag-reveal sa kanya bilang Messiah, at ang fulfillment nito mula sa Old Testament promises o prophecy, at kung din yung kanyang meaning ng His birth na God is with us. Kaya nga po, kung titignan natin ng Matthew 1, start with Matthew 1 verse 1, si Jesus ay inintroduce po rito bilang anak ni David at anak ni Abraham. Ito ay nag-uugnay kay Jesus sa mga key promises na ginawa ng Diyos sa bansang Israel. No? Makikita po natin dito paano tinupad ni Jesus ang mga pangako ng Diyos sa covenant, no, sa tipan, upang ang pagpalain ng lahat ng bansa sa pamamagitan ng angkan ni Abraham. Pangalawang detalye o pagkahati-hati ng Matthew 1, yung verses 2 to 17. Napakaraming pangalan po dito, pero pwede nating sang-alang dito yung providence, no, sa genealogy of Jesus, yung God's providence, yung kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga imperfect people, including yung mga babae at yung mga Gentile, kung papaano pinakita yung family line po ni Jesus, verses 2 to 17. At ito yung nagpapakita ng biyaya ng Diyos at yung kanyang plano, na sa pamamagitan nito ay mga ordinaryong mga tao at mga, sabi natin, imperfect o depekto, ay patuloy na ginamit ng Lord upang si Jesus ay mailabas, no, magkaroon ng katawang lupa dito sa mundong ito. Now, in verses 18 to 25, dito man nag-focus yung kapanganakan ni Jesus na in-announce nung anghel kay Joseph, kasi nga biglang nagdala ang biglang nagbuntis si Maria, no? At yung kanyang paglilihi sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagpapakita na si Jesus ay Diyos, truly God, na nasa atin, at yun nga po, truly divine, upang iligtas ang kanyang bayan, no, tayo, mga kanyang hinirang mula sa kasalanan. Okay, ayun po ang pagkakahati-hati ng Matthew chapter 1. Now, sabi ko nga sa inyo, ang focus natin ay nasa verse 23. Ang sabi po roon, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. So kung ating pagninilayan ang kahulugan ng Emmanuel, ang sabi nga roon, God with us, no? Sa isang broken world na ito na full of challenges, God is present with His people through Jesus. Ito po ang ibig sabihin ng Emmanuel. At yun nga po, ang Emmanuel ay nangangahulugan din na lubhang makabuluhan, no? Itong Mateo chapter 1 verse 23, kasi nga ito ay nagpapakita ng pagkakatawang tao ni Kristo na nagpapatunay na siya ay Diyos at ganap na tao. Ganap na Diyos at ganap na tao. Binibigyan din ng pangalang ito na hindi mananatiling malayo ang Diyos sa atin, kundi siya ay pumapasok sa ating mga kasaysayan, no? Kasaysayan ng mga tao sa pamamagitan ng pagiging laman at sa katauhan ni Jesus. Kaya nga po si Jesus bilang Emmanuel ay dito ay ang Diyos ay malapit sa kasampot sa karanasan ng tao, no? Involved siya sa human experience, especially sa mga times of trial, temptation, at yun nga po sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang kanyang banal na presensya ay kaaliwan o comfort at source ng ating strength, especially tayong mga believers o yung mga kanyang hinirang. Okay? So anong implication po nito sa panahon ngayon? Yung Emmanuel, God with us. Yun nga po, tinitignan ko ito sa ating panahon ngayon, no? Itong kahapon, nagbago na naman yung pamunuan sa ating lower house, sa ating House of Congress. Last week, doon sa ating sa Senado, nagkaroon ng bagong Senate President. Ay talagang grabe ang dulot ng iskandalo ng korupsyon na may kinalaman sa mga proyekto sa flood control sa ating bansa, no? Na napakalaki ng impact, negative impact nito sa society, especially doon nga po sa mga vulnerable communities, at dahil doon na erode o nasira, gumuho ang pagtitiwala ng publiko. So in the context ng practical implication ng God with us, ito ay pwede natin sabihin na ito ay nag-offer ng spiritual and moral guidance po sa ating mga believers at yun nga po sa ating bansa sa ngayon. So pwede natin sabihin na God with us because God's presence calls for integrity. Ang presensya ng Diyos ay humihiling ng katapatan. Ang pagkakaalam natin na ang Diyos ay kasama ng kanyang bayan ay ito yung nag-encourage sa atin, especially sa mga leaders at citizen ng ating bansa, na i-pursue yung honesty at transparency sa gobyerno, in governance, no? I-reject ang corruption, at yun nga po, ito ang naging dahilan ng moral failure na nakapagpabigo at nakasama sa kabutihan ng lahat. Okay? So, God's presence calls for integrity. God with us means hope amidst injustice. Pwede tayong manampalataya, no? Na makukuha natin yung tinatawag nating strength from God's nearness, yung pagiging malapit sa atin ng Diyos, especially during nitong time ng social injustice, societal injustice na nangyayari sa ating bansa. Kailangan lang tayo magtiwala na nakikita na lahat ng Diyos yung mga suffering. At yun nga po, darating yung panahon, ang tamang panahon, ang kanyang panahon, na siya ay magdadala ng katarungan. At yun nga po, ipapanumbalik niya
yung kaayusan ng ating bansa. At siya pa rin talaga ang may kontrol ng mga nangyayari sa ating paligid. Hindi lang sa ating bansa, sa marami pang bansa na ngayon ay iba-iba ang kaguluhan na nangyayari. No? Siya pa rin ang Diyos na nakaupo sa kanang luklukan ng kanyang Ama at nakikita niya po ang lahat. So, there's hope amidst injustice. At nakikita na rin po natin yung motivation for advocacy and accountability. No? Yung advocacy sa pananagutan. Bakit po? Kasi nga the reality of God with us, ito yung nag-i-inspire sa ating mga Kristiyano para maging active, na maging advocate, maging active tayo na yun nga po, na magbibigay ng justice at pagpe-press for accountability at supportan yung mga reforms upang maprotektahan po yung welfare ng mga mahihina, ng mga kapos na nagpapatunay na ang Diyos sa pamamagitan natin ay righteous sa kanyang karakter. So it's about time na mga Kristiyano ay talagang tumindig, no? Para po sa ating bansa. Hindi para magrebelde sa ating mga gobyerno, sa mga leader ng ating gobyerno, kundi yun nga po, ipanalangin ang mga leader natin na talagang merong integrity. Yung mga lumalaban sa korupsyon na ito, itaas sa panalangin. At kasi po, hindi madali yung kanilang ipinaglalaban na kanilang mga advocacy and accountability. So, God is with us, no? At ano man ang nangyayari, alam natin, merong call for repentance and transformation. Sabi nga ng isang senador, ng taga-Taguig, lahat ay nagkasala at kailangan humingi ng repentance, no? Itong scandal na ito ay nagre-remind sa ating mga believers at sa ating mga leaders at sa lahat ng mga citizen ng ating bansa yung pangangailangan sa pagsisisi, no? Mula sa kasakiman, greed, pagiging makasarili, at yun nga po ay ito ay panawagan sa lahat ng simbahan at sa ating bansa na magkaroon tayo ng spiritual renewal, spiritual revival, at mangyayari po ito sa pamamagitan ng bawat iglesia na talagang tunay na luluhod. At we will be intercede sa ating bansa to fill the gap, no, na talagang nagkakaroon po ng problema ngayon. So, sa summary, God with us, sa gitna ng krisis na ito ng katiwalian, ito ay nagbibigay sa atin ng hamon na isabuhay yung pananampalataya ng bawat isa sa pamamagitan ng integrity, ng pag-asa, katarungan, paglilingkod at pagsisisi upang mapabilis yung healing at renewal ng bansang Pilipinas. So, Emmanuel, God with us, hindi lang sa ating mga sarili, sa ating buhay, kundi sa ating bansa. Kaya nga po, sama-sama tayong manalangin at yun nga po, God will restore, will heal our nation at dahil natin iyon sa pamamagitan mga susunod nating mga henerasyon. Yung mga bunga ng ating mga bunga, yung ating mga magiging apo, no? May pag-asa po ang bansang Pilipinas dahil hindi nababago yung Diyos na palaging nasa sa atin. So, yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo at patuloy na sama-sama tayong manalangin para po sa ating bansa at sa buong mundo. Samahan niyo po ako manalangin. Dakilang Diyos, muli narito ang mga anak mo. Mga anak mo na sama-sama, nananalangin, nagpapakumbaba, itinata sa aming bansa. Sa panahon na nangyayari ang mga iskandalo ng korupsyon, iskandalo sa mga karakter ng aming mga leader,
Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Ikaw, Panginoon, ang naglagay sa aming mga leader na ito, at alam namin, Panginoon, ikaw ang may control pa rin ng lahat. Kaya nga po, bilang isang iglesia na tunay na nagmamahal sa iyo, na kung saan ikaw yung aming Emmanuel, Lord, dumalapit po kami sa iyo. Itinataas sa aming bansang Pilipinas ang mundong ito na iba-iba ang nangyayaring mga pangyayaring dulot ng evil, O Lord. Na may ang nangyayari ngayon hindi na about ideologies, about principles, hindi na about, Panginoon, yung mga disagreements of mga pananaw, Panginoon, kundi it's all about yung paglalaban ng mabuti at ng kasamaan. Kaya nga po, Lord, alam namin ito ay spiritual battle at patuloy ang evil ay kumikilos upang magkaroon ng kaguluhan sa mga lupalop ng mundong ito. Lord, itinatas namin ang mga kagulong ito sa inyo because you are God with us. You put an order, Panginoon, sa mga kaguluhang ito at i-heal mo at i-restore mo, Panginoon, ang mga nangyayaring ito sa aming mga paligid. Lord, alam namin hindi kami exempted, pero Lord, hindi rin kami exempted sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong mercy at grace na alam namin ay ipagkakaloob mo, Panginoon, even now. Kaya nga po, Lord, marami pong salamat muli sa mga salita mong ito na nagbibigay ng inspiration and encouragement sa mga anak mo na tunay na nagugulumihanan sa mga nangyayari, and yet, O Lord, yung pag-asa, yung blessed hope, and the blessed joy na meron kami ay kailanman ay hindi mawawala sa bawat anak mo na nagmamahal sa iyo. Let your peace, let your shalom, O Lord, be upon us. Be upon this nation, be upon this world, O Lord. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang kapayapaan na nagbubuhat sa iyo ay patuloy na magbibigay ng magandang mundo, magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon ng mga anak mo na tunay na in-acknowledge ka bilang Diyos at tagapagligtas. Marami pong salamat, O Lord, sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat buhay ng mga anak mo na naririto kasama namin, na sumalok ng pagpapala mula sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Isa puso, isa buhay, isa isip that God is with us. Isa magpagpalang umaga po sa ating lahat.